please, Father Guido. At tayong papasalamat sa ating mga madre kapitbahay narito. We'd like to thank our dear SMIC sisters for their presence. Palakpakan po natin sila na pipisa. They are one with us in this celebration. At tuwang-tuwa po ako makasama kayo sa pagdiriwang natin ng 70 years sa pagkatatag ng ating parokya. Dahil ako po ay kabahagi, hindi lamang dahil ako ang obispo ngayon, ngunit bahagi ako ng kasaysayan ng ating parokya. So I'm telling them, sisters, I'm part of the history of this parish because I serve here as a seminarian. And my vocation grew because of the faith of what I saw in people's lives while I was serving them. And so I'm part of their history, and because of their faith, this parish has produced religious and priestly vocation. Tayo nagpapasalamat dahil bunga ng pananampalataya, bunga ng ating pagsasabuhay sa ating sa pagmamahal ng Diyos, nagbunga ng bukasyon. Yung iba nagpare, yung iba nagmadre. At hindi lamang po yun, marami tayong maipagmamalaki sa mga naging bahagi ng parokya. Naging huwaran sila bilang professionals na maipagmamalaki ng ating parokya. Napakayaman po ng ating kasaysayan. Maaga akong dumating kanina, kaya nakita natin yung mga maaga rito, yung kasaysayan, sinong mga naglingkod, paano umudlat ang parokya. Si Father Gilbert ay ika-11 parish priest. He's the 11th parish priest as we celebrate our 70th anniversary. Holy Family tayo, isang parokya, isang pamilya sa 70. Wow! One parish, one family, as we are guided by our patron, the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. So, tatlong bagay po ang gusto kong babot. Una, tayo nagpapasalamat, nagbibigay puri sa ating pagdiriwang. Bakit? Binabalikan natin yung nakaraan. Hindi kagad nabuo ang ating parokya 70 years ago. May paghahanda, may mga tao nagmalasakit upang unti-unti mabuo, magsimula ang parokya. Just like the Jews, the Israelites. Bago sila nabuo, before they were created as a nation, marami silang pinagdaanan. They went through many things. So, kinikilala natin, binabalikan natin yung mga taong nagmalasakit sa misyon ng simbahan, pati na siyempre yung mga naglingkod sa atin bilang mga ating religious leaders, bilang pare, at sila ay naging inspirasyon ng marami. So ito po ang ating binabalikan. We look back at our rich past. Ako mismo, binabalikan ko ang aking nakaraan dito. Dahil nagpatatag sa aking bokasyon. Salamat sa ating mga ninuno. Yung iba, nakasalamuha ko, I work with them sa Christian Family Movement. Yung iba, yung mauna. Pero I'm sure they are praying for us. So, napakalang balikan ang ating nakaraan. Nagpapasalamat tayo sa ating mayaman na nakaraan bago tayo nabuo at ngayon nabuo tayo unti-unti bilang isang parokya, bilang isang pamilya. At ito ay hindi pa tapos. Meron tayong misyon. Pero nakita natin na sa ating pagsisikap maging tapat sa Diyos, maging tapat sa kanyang katapatan na
hindi natin matatawaran, nagbunga ng maraming biyaya. Nung kasagsagan ng halimbawa pandemya, hindi tayo nagkanya-kanya. Nagtulungan sa kabila ng hirap. During the height of the pandemic, people tried to share the little that they had. So nobody really suffered much because we were a family. So sana pagpatuloy natin yun. Napakasarap, napakasaya. Tayo'y magmalasakit sa isa't isa bilang magkakapatid, walang kanya-kanya. Yan ang ating matutunan sa Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Si San Jose, hindi niya alam ang lubusang alam ang plano ng Diyos. Pero nakisa sa plano ng Diyos. Tinanggap niyang alagaan si Maria at ang kanyang isisilang si Jesus. Si Maria nakisa rin sa plano ng Diyos. Pwede siyang humindi, pero nakisa. At dahil sa pakisa sa plano ng Diyos, maging ina ng Diyos, hindi lamang si Maria nabiyaan, ang buong sangkatauhan, tayong lahat ay nabiyayaan. So mga kapatid, sa ating pagdiriwang, tayo po ay binibigyan ng pag-asa. Pag-asa, tunay na pag-asa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang paglalakbay. Kaisa natin, kailanman hindi tayo pababayaan. Ang mahalaga ay ang ating tugon sa katapatan ng Diyos. Tayo ay hinahamon ng ating pagdiriwang na palalimin natin ang ating pananampalataya, ang ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Katulad ng pangkaraniwang pakikipagkaibigan, sa simula hindi pa malalim, pero sa katagalan ito ay lumalalim hanggang sa umuwi sa pagmamalasakit. Handa ang isa, itaya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito ang ginawa ng Diyos sa atin. No? Kaya napaganda yung mga pagbasa. Anong sabi niya sa unang pagbasa kay Propeta Ezekiel? I myself will shepherd my people. Ako mismo ang magpapastoy. At totoo nga yun, patuloy pinapastulan tayo ng Diyos at patuloy nagsugo ng mga pari upang paglikuran tayo, gabayan tayo, at alalayan tayo tungo sa ating tunay na tahanan sa kaharian ng Diyos. So, napakaganda. Ano po? Yung salita ng Diyos, it goes beyond time. It goes beyond physical boundaries. Matagal na nagpahayag si Propeta Ezekiel. Pero sa ngayon, ito ay sinasabi uli ng Panginoon sa atin. Napakaganda rin po ng ikalawang pagbasa pahayag. Pangarap ng Diyos, pangarap din natin, bagong langit, bagong lupa. Ayaw natin ang kahirapan, ayaw natin corruption, ayaw natin yung sakit. At may pangarap ang Diyos, kanyang gagawin ang ating inaasam, ang ating pag-asa sa Kanya. Dahil ang Diyos ay laging tapat, ngunit kailangan tayong lahat makisa sa Kanyang plano. Kaya ito ang hamon sa ating pagdiriwang sa 70 years as a parish. Panalinin ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. So sa anong paraan? Number 1, pakikinig. Pakikinig. Si Jose at Maria, nakinig sila sa pakikipag-usap ng Diyos. Kaya patuloy yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Tayo ay sana patuloy tayo makinig sa Diyos, makinig sa isa't isa, makinig sa salita ng Diyos upang unti-unti makilala natin ang pagkabay ng Espiritu Santo. Makinig.
sa panalangin. Hindi lamang hingi ng hingi tayo, kumisan kailangan manahimik tayo. Diba? Yan ang dahilan bakit binigyan tayo ng Diyos. 2 tainga, 1 bibig. God gave us 2 ears and 1 mouth so that we could listen more rather than talk. Ganun din po, di ba? Yung mag-asawa, kapag hindi marunong makinig, uuwi sa away. Yung kalang pag-uusap. Di ba? Kaya matuto tayong makinig sa salita ng Diyos. At kayo mga bata, di ba? Kapag nasa school tayo, para marami tayong matutunan, makikinig tayo sa mga teachers, sa mga nakakatanda kapag tayo nasa bahay. Di ba? Gawin natin yun. Tularan natin si Jesus. Okay? Pakikinig sa bawat isa, pakikinig sa Diyos. Pangalawa, pakikirandam. Anong pakikirandam? Sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari sa buong mundo. Marami nangyayari at dapat makirandam, makiisa sa mga nangyayari para may ang ating kilos, ang ating gawa ay upang masupot ang hindi tama sa ating pagkilatis sa ating nakikita at nararamdaman. Nandiyan ang pagbabago kung marunong tayong makinig, makiramdam sa mga nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa gobyerno. Kinikilatis natin ito ayon sa turo ng simbahan, sa turo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pakikilahok ang pangatlo. Hindi babago, darating pagbabago kung hindi rin tayo marunong makilahok. Makisa sa kahirapan ng iba upang sa ating pag-isa maaari tayong makatulong upang aangat ang kanilang kalagayan, magbabago sa ating pakikilahok sa kanilang nararamdaman, nararanasan. Yan po ang ibig sabihin ng maging isang parokya, maging isang sambayanan ng Diyos. Ating pinapakita ang katapatan ng Diyos, pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit, pagmamahal sa ating kapwa. Naway tayo maging tapat sa hamon ng ating pagdiriwang upang mga biyayang ating nakita sa nakaraang 70 years, 70 anyos, mas marami pa ang maibunga ng ating pagsisikap, pagkakaisa bilang parokya at bilang bayan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose, kung paano hindi tayo pinabayaan sa mga maraming taon nakaraan, 7 dekada. Makakasa tayo itong darating pang maraming taon sa katapatan ng banal na pamilya sa kanilang pag-alalay, pagsubaybay upang maging hawak, malaya ang ating buhay. So muli po, sa lahat ng nagmamalasakit, nagmamahal sa simbahan at sa kanilang kapwa, congratulations dahil sinasabi sa atin ng Panginoon, lalo pa tayong bibiyayaan sa ating paglapit sa Kanya sa araw na ito. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen.
Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat mga kaparokya.